Nagkabakbaka naman sa pagitan ng militar at mga bandidong grupo sa Basilan. Nito pong weekend, 18 sundalo natin ang patay sa bakbakan kontra sa Abu Sayyaf. May ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tima. Rafi? Hanggang sa mga oras na ito, partner, tuloy-tuloy pa rin daw yung pursuit operation ng AFP laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf na responsable nga doon sa pagkamatay ng 18 sundalo noong Sabado. Ayon kay Major Philip Montan, ang tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command, kahapon ay nagkaroon muli ng encounter kung saan 4 ang posibleng patay sa hanay ng Abu Sayyaf samantalang wala namang tinamaan sa hanay ng AFP. Sa kabuuan, 9 na raw ang patay sa Abu Sayyaf kabilang ang Moroccan terrorist na si Muhammad Katab na napatay noong ding Sabado. Target pa rin ng operasyon ng Joint Task Group Basilan na ma-neutralize itong Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon at si Furuji Indama na nagtatago daw ngayon sa tipo-tipo sa Basilan. Masasabi na raw na nasusukol na ng puwersa ng gobyerno ang Abu Sayyaf at hindi raw sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yung kanilang objective. Dahil dito ay humigit na kumulang 2,000 sundalo na raw ang nasa lugar para matiyak na hindi makakatakas ang grupo ni Hapilon at Indama kasama yung kanilang humigit kumulang 70 armadong mga tauhan. Hindi raw matatawaran ang advantage ika nga ng Abu Sayyaf na kabisado yung terrain sa tipo-tipo na siyang lugar ng napakarami ng engkwentro sa pagitan ng militar at ng bandidong grupo sa nakarang ilang taon. Ito raw ang dahilan kung bakit napakadami yung mga napatay na sundalo bagamat 2 linggong pinagplanuhan ng AFP ang operasyon na ito para makuha itong si Hapilon at si Indama. Wala naman daw na mamonitor na reinforcement yung teroristang grupo at posibleng maghiwa-hiwalay ang mga ito. Kinumpirma naman na partner ng Western Mindanao Command na may mga nawawalang armas ang AFP mula sa engkwentro noong Sabado pero wala pang maibigay na bilang ang AFP dahil posibleng nasa mga kasamahang sundalo raw yung mga armas na mga nasugatan at napatay na sundalo sa naturang engkwentro dahil tuloy-tuloy yung isinasagawang operasyon. Hindi pa talaga nila makulate kung ano yung mga nawalang mga armas at kung naroon nga sa mga nag-ooperate pa rin mga tropa mga ito. Partner? So, linawin ko lang, Rafi, kasi initially may mga reports na nakalap na mahigit sa 100 yung Abu Sayyaf na nakabakbakan ng ating mga sundalo. Pero ngayon, ang report ay 70. Ganun ba? Nasa 70 to 100 daw, partner, yung mga nakalaban nilang mga Abu Sayyaf sa pangunguna nitong si Isnilon Hapilon at ni Furuji Indama. Nagkasama na raw itong dalawang grupong ito kung kaya talagang naging malakas yung kanilang puwersa. At adto nga yung advantage nila doon sa lugar. Alam na raw nila yung terrain kung kaya marami yung nalagas doon sa mga nag-ooperate na mga sundalo. Pero ngayon daw, ay sabi nga ng Western Mindanao Command, nasusukol na nila yung mga lugar na ito at cited pa rin naman daw sa area itong dalawang leader ng Abu Sayyaf na talagang kanilang main target sa ginagawang operasyon, partner. Yung mga sugatan naman nating mga sundalo, makikikamusalaman tayo, Rafi, dahil marami-rami rin yun dun sa, of course, maraming namatay pero marami rin ang nasugatan nating mga sundalo. Well, 6 yung critically wounded doon sa nangyaring sagupaan maliban po doon sa 18 na napatay doon sa mismong engkwentro. Itong 6 na critically wounded ay stable naman daw yung kanilang condition matapos maoperahan doon sa tama ng shrapnel at bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Marami yung sugatan sa mga sundalo, karamihan ay dahil daw sa shrapnel mula sa mga sumabog na IEDs at hindi naman daw malubha yung kanilang sugat. 6 nga lang yung critically wounded sa kanila at nasa ligtas ng kalagayan. Kasama na ang isang mataas na opisyal, isang kapitan na nandyan na ngayon sa Maynila matapos si airlift kahapon. At yung pinaka-fresh naman na sagupaan kahapon ay puro Abu Sayyaf naman daw yung napatay. Bagamat walang body count, may mga intelligence report at may visual na report itong mga sundalo na 4 yung tumumba dun sa kanilang mga kalaban pero nakuha ito ng mga Abu Sayyaf kung kaya't hindi na-recover yung kanilang mga katawan, partner. Rafi, meron bang bagong nakalap kaya na mga intelligence report ang ating mga sundalo para talagang lusubin at talagang kumbaga they go after itong mga rebelde na Abu Sayyaf?
Well, ang binabanggit ng Western Mindanao Command, pinagplanuhan daw talaga nila itong operasyon na ito. 2 linggo nga raw silang nagplano para isagawa itong operasyon. Talagang nagkataon lamang na nalagasan sila ng 18 sundalo. Again, sinasabi nila dahil ito sa kabisado ng Abu Sayyaf yung terrain kung saan nangyari yung bakbakan. Again, we have to remember na talaga napakarami ng bakbakan partner yung nangyari dito sa Tipo-Tipo sa Basilan. Dito rin dinadala ng Abu Sayyaf yung kanilang mga nakikidnap kapag nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng bansa kahit na galing sa ibang bansa ay dito nila dinadala dahil talagang kabisado nila itong area na ito. Malapit ito sa dagat, bulubunduking bahagi itong lugar na ito at halos walang mga tao. So talagang ito yung advantage daw ng Abu Sayyaf. Kaya nung isagawa itong kanilang operasyon ay nalagasan pa rin sila. Initially dahil daw may mga sumabog na mga IEDs at again nagsama yung 2 puwersa ng Abu Sayyaf kung kaya't marami yung agad na napatay na mga sundalo. Pero sinasabi ng West Mincom ay yung mga sundalo stood their ground kung kaya't marami yung nalaga sa kanila para hindi naman maka-inflict pa ng mas maraming casualty yung Abu Sayyaf. Kasi ang ginagawa nila kapag nagkaroon ng ganitong encounter ay nilalapitan pa yung mismo mga patay at pinupugutan. Ito raw ay napigilan kahit papaano nitong mga operating troops dahil nga they stood their ground. Pero ang kapalit nga nito ay marami yung napatay sa kanila. Pero 5 yung napatay doon naman sa hanin ng Abu Sayyaf kasama na yung isang mataas na high value target na isang foreign terrorist partner. Maraming salamat, partner, at ingat kayo dyan.